Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng daily devotion. Dito na po tayo sa Exodus chapter 3. Ang akin pong i-share ay dito po sa chapter 3 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, tinawag ng Diyos si Moises. Yun po yung pamagat. Verse 1 po. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, Itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Tinitingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi yun natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh bukat sa nagliliyab na punong kahoy, Moises, Moises. Ano po yon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar ang kinatatayuan mo. Didiretso ko na po hanggang 6 po ito. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Amen. Dito po natin makikita nga po dito sa binasa ko pong ito na tinawag po ng Diyos si Moises. Si Moises po, habang siya po ay nagpapastol ng kawan ng kanyang biyanan, ay minakita po siyang isang puno na nagliliyab na hindi po natutupok ng apoy. Si Moises po ay nagtaka kung bakit po itong punong ito ay nagliliyab ngunit hindi po nasusunog. Kaya si Moises po ay tiningnan niyang kanya pong tiningnan mabuti yung puno pong nagliliyab. At doon po siya nagtaka kung bakit po patuloy na nagliliyab ngunit hindi po natutupok ng apoy. At meron niya po siyang narinig na tinig na mula po kay Yahweh na tinawag po siya ng ating Panginoon at sinabi po sa kanya ng Diyos na huwag kang lumapit at pinakahubad po kay Moises yung sandalyas po niyang suot dahil yung pong lugar na yon ay banal. At dito po natin makikita na sinabi po sa kanya ng ating pong Panginoon sa verse 6 po, ako ang Diyos na sinasamba ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya si Moises po ay tinakpan po niya ang kanyang mukha sapagkat po siya ay natakot tumingin po sa Panginoon. Dito po natin talaga makikita na kapag po talaga ang Panginoon may gusto pong iparating sa ating mensahe, gumagawa po siya ng paraan para po na makita po natin. Kasi minsan may parating po mensahe sa atin ng Panginoon, ngunit hindi po natin nakikita. Si Moises po, ang ginawa po ng Panginoon, si Moises po may gusto pong iparating na mensahe ng ating Panginoon, kaya sa pamamagitan po ng puno na nag-aapoy, doon po pinakita ng Panginoon yung pong kanyang mensahe na para po kay Moises, para po makita po ni Moises at malaman po ni Moises na yung pong mensahe na iuutos po sa kanya ng Panginoon. Sa pamamagitan po nung nagliliyab pong apoy na yon, doon po niya napansin po na nagsalita nga po ang Panginoon kay Moises at sinabi nga po sa kanya na gano'n na Moises, ako ang Panginoon. Kaya si Moises nga po ay lubos nagtaka at sinabi na ako ang Diyos ng iyong mga ninuno na sina Abraham, sinabi po ng ating pong Panginoon yon dito po sa verse 6, na Isaac at Jacob. Dito po na talaga natin makikita na kahit po sa buhay natin minsan kapag po may mensahe na ang Panginoon sa atin na hindi po natin nakikita, hindi po natin napapansin,
Kaya po minsan tayo, yung ating po mga blessing, hindi po napapasa atin. Gawa po minsan, hindi po natin napapansin yung pinararating po ng mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya tayo bilang isang mga Kristiyano, dapat lagi tayong nakabantay, lagi tayong nakapokus para kung ano mang mensahe ng ating Panginoon para sa atin, ay atin po makita. So, hanggang doon na lang po at marami pong salamat. At ito na po yung mga paganda yung ating pong babasahin. So, salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ang share ko po ngayon ay Exodus chapter 3 verse 6 to 8. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin niyang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto. At aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon, ang isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo, at ang Hiteo, at ang Amoreo, at ang Periseo, at ang Hebeo, at ang Hebuseo. Amen. Gandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at nasa Exodus chapter 3 na po tayo. At ibabasa ko po si Ayet dahil siya po ay may sakit. Ang kanya pang babasahin ay sa verses 9 to 11. At sabi rito, naririnig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakikita kong pag-aaping ginawa sa kanila ng Ehipsyo. 10, kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo ang Ehipto. Ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Last verse, sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may share sa Exodus 3, 12 to 14. At kaniyang sinabi, tunay na ako ay isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanilang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako ako nga. At kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen po, salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 3 verse 15 to 17. Sabihin mo sa kanila na ang sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mo, ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo.
Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita at ng mga Heboseo. Yun lang po. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at ang nasa Exodus chapter 3 na po tayo at ang ating pong babasahin ay verses 18 to 22. Nasabi rito, "Kapakinggan ka ng aking bayan, pagkatapos isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mo si Yahweh ang Diyos ng mga Hebreo ay nagpakita sa iyo, at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin." 19. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. 20. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis. 21. Idinugtong pa ng Diyos, pagagainin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayong pag-alis. Last verse, 22. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto at tilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay. At sa sinumang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay, ipapasuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless. Sa mapapalang araw po sa ating lahat, para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 3 verses 1 to 4. Sabi po rito, "Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock into the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, Here I am." Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 3 verses 5 to 7. Ito po ang nakasulat. "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Then he said, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, "I have ended soon the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering." Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin po namin ni Hunami makikita sa Exodus 3 verse 8 to 10. "So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites out of Egypt." Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 3 verse 11 to 13. "And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall guard upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, I shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Amen. Exodus chapter 3, verse 40-60. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, Say to the Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. Go and serve the elders of Israel and say to them, The Lord, the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, applied to me and said, I am watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. Amen. Nababasahin ko po Exodus chapter 3, verse 17-19. And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, the land flowing with milk and honey. The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3 days journey into the desert to offer sacrifice to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 3 verses 20-22 na sinasabi, So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my miracles, which I shall do in the midst of it. And after that he will let you go. 21. I will grant this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be that when you go, you will not go empty-handed. 22. But every woman shall ask of her neighbor, and the woman who lives in her house, articles of silver and articles of gold and clothing, and you will put them on your sons and daughters. Thus you will plunder the Egyptians. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.